Via, nakikita mo ba yung grupo ng mga lalaking yun? Lahat pogi, parang mayaman pa. Iba talaga kapag may boyfriend na mayaman, oh. Kahit mayaman ang pamilya ko, iba pa rin talaga yung merong kotse na magara, kahit big bike. Basta ako lang ang angkas, pwede na. Tinitigan ni Via ang grupo ng kalalakihang tinutukoy ni Jelay na kanyang kaibigan. Napanganga siya dahil tama nga ito. Lahat nga maitsura ang nasa grupo ng mga lalaki. Lahat mukhang mayaman katulad ng sinabi nito. Tumili si Samantha. Mamaya, lalapitan ko ang isa dyan. Libre ako ngayong gabi. Hiwalay na kami nung dating kafling ko. Pinepirahan lang pala ako nun. Tama pala kayo sa kutob nyo. Anyway, ang gwapo nila ha. Kinikilig nitong sabi. Si Samantha ay anak ng mayor ng kanilang lungsod. Nandito rin ito sa Maynila. Dito na ito nakatira. Naging kaibigan niya ang babae dahil classmate sila sa college. Hanggang sa labas, kaibigan niya ito. Mahilig sa lalaki at mapaglaro. Hindi niya natapos ang kanyang koleyo dahil maaga siyang nagtrabaho para tumulong sa kanyang mga magulang. Pagsasaka ang hanap buhay nila sa probinsya. Si Jelay, classmate din niya. Anak ng isang sikat na businessman dito sa Pilipinas. Mayaman at lumaki na may pera. Minsan niyang naitatanong sa sarili niya, bakit niya naging kaibigan ng dalawa? Kapag nabasa ni Samantha at Jelay ang nasa isipan niya, sigurado siyang babatukan siya ng dalawa. Ang sagot nila sa tanong na yon, bakit? Kailangan ba kapag mayaman din ang kaibigan? Mahal ka namin, Via. Hindi estado ng buhay ang hinahanap namin sa kaibigan. Katulad mong bruha din kuminsan. Umikot ang kanyang mga mata. Puno ng pagkadisgusto. Nakakadiri ka, Sam. Hindi mo nga kilala yung mga lalaking yun eh. Tapos may bala ka pa. Hindi matapos-tapos ni Via ang gustong sabihin. Wala siyang alam sa panlalandi. Taga-bukid siya. Minsan lang siyang pumunta sa bayan para magliwaliw. Isa na ang araw na ito. Hoy Via, kapag nasubukan mo masarap. Ani Samantha at umirap sa kanya. Umakto siyang nasusuka. Hindi ko balak subukan. Kahit paano sabihin mo dyan. Sigurado ka? Bigyan kita 5,000? Pang-aasar pa ni Sam. Ang liit naman ng 5,000, Samantha? 30,000. Kapag sinama ka ng isa sa mga lalaki na yan sa hotel kung saan man. Alok ni Jelay. Dinagdagan nito ang alok ni Samantha na 5,000. Napanganga si Via. Agad niyang niyakap ang katawan. Ayoko nga no, baka saan pa ako dalhin ng lalaki na yan? Ayaw mo ba ng 30,000? Nakangising offer ni Jelay sa kanya. Napakamot si Via sa batok. Sayang din ang 30,000. Malaking pera din yon. Pang tuition din ang kapatid niya. Kahit sino sa mga lalaki na yan, marami sila. Tumango ang dalawa. Kahit sino sa mga lalaking yan. Single silang lahat. Walang hahanap sa'yo para sabunutan ka. Mukhang wala nga balak mag-asawa. Bet parang kilala mo sila? Merong pang-aakusa na tanong niya kay Jelay. Nagkibit balikat ang babae. Siyempre, si Daddy marami siyang kilala. Mga anak niya ng sikat na businessman dito sa Pilipinas. Nakikita ko ang iba sa kanila sa mga pinupuntahan naming business gatherings no. Kaya alam ko na wala silang girlfriend. Hindi ba? Nakasanayan naman nilang ipagyabang kung meron. Dahil dyan, pinapasaya mo talaga ako, Jelay. Libre ko na lahat ng order natin. Ako nang bahala magbayad, kahit dagdagan niyo pa. Tagumpay nang ngumiti si Samantha. Nakarinig lang ng pwedeng jowain, masaya agad. Asik niya kay Sam. Pabiro lamang siyang inirapan nito at maarte nitong hinawi ang buhok patungo sa likod ng tenga. Subukan mo lang naman, Via.
Ayain mo na sumama sa'yo para sa isang gabi niyong dalawa. Kapag nagawa ko ang pinapagawa niyo, ibigay niyo agad sa akin ang bayad. Hahanapin ko talaga kayo kapag hindi niyo binigay sa akin. Uuwi na rin ako sa amin. Pagbalik niyo, magkita tayong 3. Nag-appear ang dalawa. Kaming bahala sa'yo. Crush ko yung nakaitim sa kanila. Yung may kwintas na silver. Huwag yun ang ayain mo, Via. Sayang ang mabubuo naming lahi dalawa. Tumango naman si Via na parang isang masunuring bata sa kaibigan. Akin yung may jacket. Mukhang type ako niyan. Susubukan ko yung ganda ko mamaya. Nakangiting sambit ni Samantha. Yung cash ha, sayang ang 30,000. Gipit ako ngayon. Paalala niya. Uminom sila ng uminom 3, nagpakasaya. Mainit sa katawan ang iniinom niyang alak. Nung marami na siyang nainom, umikot na ang mata niya dahil sa hilo. Saka siya nagkaroon ng lakas na loob, nalapitan ang nag-iisang lalaki na naiwan sa couch. Tinabihan niya ito. Pagkatapos, ngumiti siya. Mukhang lasing na rin naman ito. Hi, lasing ka na? Malambing niyang tanong. Di pa ako lasing. Gusto mo bang uminom, miss? Tugon naman ito. Gusto mo ba ako makasama ngayong gabi? Diretsahang tanong ni Via sa lalaki. Hindi na siya nagpaligoy-ligoy pa. Napaawang naman ang bibig nito. Crush mo ako, no? Ikaw siguro ang lasing, miss. Kanina mo pa ako tinitignan. May plano ka ba sa akin? Wala pa akong balak mag-asawa. Umiling siya sa paratang nito. Ang daldal mo? Hindi ka siguro lalaki. Sumeryoso ang mukha nito at bigla siyang nagulat sa ginawa nito. Hinalikan siya ng lalaki. Hindi lang halikan kaya kong gawin, miss. Kaya kong patunayan sa'yo na lalaki ako. Then sleep with me. Buong tapang niyang alok dito. Kinabukasan, napahawak si Via sa kanyang ulo nang magising siya. Parang sasabog ang ulo niya dahil sa sobrang sakit. Marami ang nainom niyang alak. Kaya siya nagkaroon ng lakas ng loob na lapitan ng lalaki. Napahawak siya sa kanyang ulo nang makaramdam siya ng kirot doon. 2 kamay ang ginamit niya dahil parang sasabog ang ulo niya. Nang mapadako ang tingin niya sa isang bahagi ng kama, nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang lalaking walang saplot na nasa kanyang tabi. Mas lalong nanlaki ang kanyang mga mata nang makita niya ang katawan na hubad sa ilalim ng kumot. Mabilis ang kanyang galaw. Agad siyang nagbihis. Kinuha niya ang damit ng lalaki. Mabilis siyang tumakbo palayo. Hindi niya akalain na nakuha nito ang kanyang pagkabirhen dahil lang sa isang dare at sa perang inoffer sa kanya ng mga kaibigan niya. Late na siya nakauwi sa kanila. Lumilipad pa rin ang isipan niya. Via, aalis ka na naman? Saan ka na naman pupunta? Tanong ng kanyang ina. Nay, kailangan kong pumasok ngayon sa trabaho. Kailangan ko muna magpakita. Kahit hindi pa ako makakapasok. Baka matanggal agad ako eh. Malaki pa naman ang sweldo dun sa Casa Corazon, sayang naman po. Sagot ni Via na bahagyang nakangiwi sa ina. Umilag si Via nang hampasin siya ng ina nang hawak nitong walis. Diyos ko, alam mo ba nag-alala ako sa'yo? San ka ba kasi galing? O siya, umalis ka na. Alam ko namang hindi mo sasagutin yung mga tanong ko. Magpapaliwanag ka sa akin ha. Umuwi ka ng maaga. Kukurutin ko ang singit mo. Opo, Nay. Babalik talaga ako ng maaga mamaya. Uuwi po ako, huwag kayong mag-alala. Kailangan ko na po talaga umalis eh. Mabilis siyang nagpahatid sa tricycle sa Casa Corazon. Nung makarating siya, agad siyang tumakbo sa loob ng mansyon. Hello, Manang Gladys. Pasensya na kayo, late ako. Bukas na lang po siguro ako magsisimula sa trabaho. Pasensya na talaga, galing pa po ako Maynila. Nandiyan na ba si boss? Sana di niya ako pagalitan. Kanina pa nandito si Senyorito Brian. Nasa opisina niya siguro. Nagpasabi ka na sana na hindi ka makakapasok.
Para nasabi ko kay senyorito. Sagot ni Manang Gladys. Ito ang mayordoma ng mansyon, ang namumuno sa Casa Corazon. Pasensya na ulit, Manang. San po ba ang opisina ni senyorito? Kakausapin ko po siya. Tinuro ng matanda ang ikalawang palapag. Nandoon sa itaas, ang dulong kwarto sa ikalawang palapag. Kumatok ka muna bago ka pumasok. Medyo masama ang timpla niya nung makarating. Baka pagalitan ka. Kaagad siyang tumango. Akong bahala, Manang. Hindi naman siguro siya galit dahil sa akin. Hindi dahil sa'yo. May pinapahanap na babae. Hindi ko alam, baka girlfriend niya. Nakahinga siya ng malalim. At lumuwag ang kanyang dibdib. Pero sana, hindi siya nito tanggalin sa trabaho. Noong matagpuan niya ang pinto ng opisina, agad siyang kumatok. Ilang minuto siyang naghintay bago niya narinig ang baritonong boses mula sa loob. Maingat na binuksan at sinara niya ang pinto. Nanlaki ang mga mata niya noong makilala ang lalaking nasa harapan niya ngayon. Mukhang nagulat din ito nung makita siya base sa panlalaki ng mata nito. Senyorito? Kabado niyang tawag. Akala niya nakatakas na siya sa lalaki. Ito ang bago niyang boss? Gusto niyang magpalamon sa lupa dahil sa kahihiyan. Walang ibang laman ng isipan niya ngayon, kundi gusto niyang mag-resign at maghanap na lang ng ibang trabaho. Anong ginagawa mo dito? Hinahanap mo ba ako? Pagkatapos mo umalis kanina? Seryoso nitong tanong. Napalunok siya, ngunit hindi niya pinahalata na kinakabahan siya. Hindi ko alam ang sinasabi niyo, senyorito. Nandito ako para kausapin ka. Gusto ko sana magpaalam na hindi ako makakapasok ngayon pero nagbago na ang isip ko. Hindi na ako tutuloy. Magre-resign ka agad? Taas kilay nitong tanong. May natanggap po kasi ako mas magandang trabaho? Pagsisinungaling niya. Masama magsinungaling. Pero sige, pumapayag na ako. Thank you, sir. Tuwang-tuwa niyang tugon. Hindi pa ako tapos magsalita. May kontrata kang pinirmahan, Miss Via. Papayag ako na umalis ka kung makakapagbayad ka ng 1 milyon dahil hindi ka tumapad sa usapan. Nanlaki ang mga mata niya at napanganga. 1 milyon? Magbabayad po ako ng 1 milyon? Wala po akong ganong kalaking pera. Saan po ako kukuha nun? Kahit yata 10 taon ako maging kasambahay sa inyo, hindi pa rin yan magiging sapat na pambayad. Kulang pa ang 30,000 na nakuha niya sa mga kaibigan sa hinihingi ng lalaki. Hindi ko na yung problema. Kung aalis ka, bibigyan mo ako ng 1 milyon. Kung tatawad ka naman, gagawin kong 2 milyon. Kung magpapatuloy ka, may sweldo ka. Wala ka pang babayaran. Huminga siya ng malalim. Kamahalan. Hindi naman yata yun pwede. Mayaman ka. Ba't kailangan mo akong singilin ng ganun kalaking pera? Maaari mo na makuha yun agad eh. Hindi na isang katulad ko. Sorry, pero pumirma ka sa kontrata. Kahit na pumirma ako, paano kung gusto ko mag-resign, bawal? Ba't gusto mo akong takasan? Kagabi, malakas ang loob mo na ayain ako. Ngayong araw tumatakbo ka sa akin. Iniwan mo pa ako sa Maynila pagkatapos ng ginawa nating dalawa. Napatakip siya ng kanyang mukha sa kahihiyang nararamdaman. Sa dami-dami ng pwede niya maging boss, bakit ang lalaki pa? Sa tingin niya, napakamalas niya ngayong araw. Bakit ba kasi hindi niya binasa ang kontrata bago niya ito pinirmahan? Ang tanga niya para hindi gawin yun. Ayoko nang pag-uusapan ng tungkol dyan, sir. Kagabi nangyari yun, hindi ngayon. Namumula ang pisngi niya na saad sa lalaki dahil sa matinding kahihiyang nararamdaman. Ba't ko kakalimutan yun? Salamat na lang, sir. Hindi pa niya tapos ang nais sabihin nang putulin siya muli ng lalaki. Hihintayin ko ang 1 milyon ko, Miss Via. Napasabunot siya sa kanyang buhok. Babalik ako, sir. Babalik ako bukas. Wala akong pambayad sa 1 milyon. Hindi ko naman po sinabi na aalis ako sa trabaho eh.
Tagumpay nang umiti ang lalaki. Padabog din siyang umalis. Kailangan niya talaga na magtiis. Noong bumaba siya, nagulat pa ang mayordoma. Nakabusangot niya itong hinarap. Manang, babalik na lang po ako bukas. Napagalitan ka ni senyorito. Agad siyang umiling. Hindi ho ako napagalitan. Maayos kami nag-usap. Bait pala ng boss natin. Bakit nakabusangot ka dyan? Kulang na lang pati ilong mo umusok. May sasalihan po kasi akong contest. Kailangan daw magalit. At saka, sinusubukan ko naman para maging in character. Napailing naman ang matanda sa kanya. Pagdating ni Via sa kanilang bahay, sermon agad na magulang niya ang sumalubong sa kanya. At para sa kanya, walang katapusang kamalasan ang nangyari buong araw. Sumunod na araw maagang pumasok si Via sa trabaho. Dinala niya ang kanyang mga gamit dahil stay-in sila sa Casa Corazon. Agad sumama ang timpla niya noong mabungaran niya kaagad si Brian sa sala. May pinapanood itong pelikula sa telebisyon. Magandang umaga, senyorito. Magalang niyang bati sa lalaki. Senyorito Brian. Pagtatama nito sa tawag niya. Matamis nang umiti ang lalaki sa kanya. Magandang umaga, Via. Gusto pa sana ni Via sungitan ito, ngunit naalala niya na ito pala ang amo niya. At kahit ayaw niya sa binata, kailangan niya itong irespeto. Tumulong na lamang siya sa gawain sa mansyon. Katulad ng paglilinis sa bakuran, pagdilig ng mga halaman, paghuhugas pati na rin ang pagluluto. Eksperto siya sa lahat ng larangang yon. Via, ang sarap ng luto mo. Ang galing mo pala magluto? Ano palang natapos mong kurso? Hindi ko natapos eh. Kailangan ko kasing tumulong. Tanggap ko na hindi ako makakapag-aral. Ibinigay ko na sa kapatid ko yung chance na makapag-aral, pero dati akong business management student. Tugon niya kay Aliana. Tumango naman si Aliana sa kanya. Isa rin itong kasambahay sa Casa Corazon. Katulad niya. Bata pa si Aliana. Sa tingin niya nasa 23 anyos lamang to, kaedara niya. Kaya rin siguro madali niya nakasundo ang babae. Ganun ba? Ako nga rin, hindi ko na naipagpatuloy yung pag-aaral ko. Mahirap din ang pamilya ko. Sa kabilang baryo lang kami nakatira. Pero kapag nakaipon ako, gusto kong tapusin ang pag-aaral ko tapos magtatrabaho ko sa abroad. Ganun talaga kapag panganay. Ang kapatid ko na ang bahalang tumupad sa mga pangarap ko. Sumang-ayon naman si Aliana sa kanya. Kapag yumaman ako, akong bahala sa iyo, Via. Ipapasyal at ililibre kita. Humalakhak naman siya. Hihintayin ko yan. Kapag hindi pa kayo gumalaw dyan, kukurutin ko ang mga singit nyo. Nagugutom na raw ang senyorito. Nagkwentuhan pa talaga kayong dalawa? Mamaya na yan. Pagkatapos ng trabaho, magkwentuhan kayo. Kanya-kanyang galaw si Via at Aliana dahil sa pagdating ng mayordoma. Pagkatapos nilang mailipat sa lalagyan ng niluto niya, may ibang kasambahay na nagdala nun. Hindi pwede na siya pa ang magdala dahil baka kung anong masabi niya sa lalaki. Nung sumapit ang hapon, sa paghuhugas at paglilinis naman ang toka ni Via. Patapos na siya nung pumasok ang lalaki sa kusina. Agad niya itong inignora. Via, may boyfriend ka na ba? Natigilan siya at naningkit ang kanyang mga mata. Humarap siya kay Brian. Suot niya ang hindi makapaniwalang ekspresyon. Prente naman itong kumakain ng mansanas. Senyorito, may girlfriend ka na ba? Balik niya sa naging tanong ng lalaki. Bakit mo tinatanong? May gusto ka ba sa akin? Umasim ang itsura ng kanyang muka. Bakit mo po tinatanong kung may boyfriend na ako? Interesado ka ba sa akin? Gusto mo ba ako? Pasensya ka na, senyorito. Hindi ako tumatanggap ng manliligaw. Kung gusto mo, update na lang kita kapag interesado na ako sa mga lalaki. Tinatanong ko lang kung may boyfriend ka. Baka isang araw may pumunta dito sa mansyon dahil sa nangyari sa ating dalawa. Ngayon pa lang maghiwalay na kayo.
Wala akong boyfriend, senyorito. Hindi ako baliw katulad mo. Tumaas ang kilay ni Brian. Paano mo nasabing baliw ako? Kung baliw ako, hahalikan kita ulit. Umakto siyang nasusuka. Buntis ka agad? Kaya ka nagsusuka? Kunwaring gulat nitong tanong. Mas lalong sumama ang kanyang itsura. Hindi ako buntis, senyorito. Kung ikaw ang magiging ama ng anak ko, magmamadre na lang ako, no? Sayang ang lahi natin. Nakangising tugon ng lalaki. Akmang aambahan niya ito na suntok, ngunit natigilan si Via nang makitang pumasok ang mayordoma sa kusina. Nagpalipat-lipat ang tingin na matanda sa kanilang dalawa. Nung bumaling siya kay Brian, umakto itong seryoso. Ano itong naririnig kong ingay mula pa sa labas? Akala ko talaga meron nang nag-aaway sa inyo rito sa loob. Sabi ng matanda. Kinakausap ko lang ang bagong kasambahay, Manang. Manang, mabuti naman nandito ka na. Sasama na ako sa iyo paalis. Tapos na po kami mag-usap ni senyorito. Marami pa sigurong gagawin sa labas, tutulong na po ako. Binilisan niya ang kanyang galaw para makatakas sa lalaki. Sumunod siya sa matanda para layuan to. Sumapit ang linggo, nakipagkita siya sa kanyang mga kaibigan. Sakto rin kasi na umuwi ang mga ito. Hindi niya pinalampas ang pagkakataon para kausapin ang dalawa. Sinabi niya sa mga ito ang nangyayari sa buhay niya. Ano ulit yung sinabi mo? Gulat na tanong ng dalawa niyang kaibigan. May nangyari sa aming dalawa. Nagising na lang ako kinabukasan, katabi ko na siya. Umalis ako kaagad para layuan si Brian. Hindi ko naman alam na siya pala yung amo ko. Nagkita kami ulit sa Casa Corazon. Napasapusan noo si Jelay. Oo nga pala. Kaya ako palaging bumalik dito sa San Lorenzo. Dahil nandito lang naman ang magkakaibigan na yon. Pasensya ka na, hindi ko alam na si Brian pala yung nilapitan mo. Ang liit talaga ng mundo. Sa daming lalaki sa table na yon, si Brian pa talaga magiging boss mo? Sumasakit na talaga ang ulo ko. Mga bruha kayo. Araw-araw ako naririndi sa boses at naiinis sa mukha niya. Kulang na lang ipabarang ko siya eh. Wag, masama yan. Akala ko naman kasi hindi mo siseryosohin. Parang kasalanan ko tuloy. Pero na rin yun, no? Siyempre hindi ko pwedeng tanggihan. Nakatanggap naman si Jelay ng batok mula kay Samantha. Ako lang dapat lumalandi dito eh. Hindi na mababawi ang nangyari na Jelay. Sabihin mo na lang sa akin kapag inaway ka niya, ako na magpapabarang. Natatawang umiling siya. Kailangan ko lang talagang tiisin yun. Mahalin mo na rin, Via. Suhestyon ni Jelay. Umakto si Via na nasusuka sa sinabi ng babaeng kaibigan niya. Yuck! Yung demonyitong yon, magugustuhan ko? Hindi ko alam kung pinanganak ba siya para inisin ang buhay ko. Simula na magtrabaho ako sa Casa Corazon, pinapasakit niya yung ulo ko. Kulang na lang talaga, lutuin ko siya. O di kaya buhusan ng kumukulong tubig. Diyan nagsimula si Mama at Daddy, kaya nila ako nabuo. Pang-aasar naman ni Sam. Hindi bata ang nabuo naming dalawa. Sama ng loob. Kung pwede lang mag-resign, ginawa ko na. Bakit nga ba hindi ka pwede mag-resign? Nagtatakang tanong ni Jelay. Malalim siyang napabuntong hininga. Naaalala niya ang panggigipit na ginawa ni Brian. Hinihinga niya ako ng 1,000,000 bago ako payagan. Nasa kontrata daw yun eh. Saan naman ako kukuha nun, di ba? Lalayuan ko lang siya, magbayad pa ako ng 1,000,000. Aba, ibang klase din pala ang lalaking yon. Matalino. Natatawang komento ni Samantha. Pagkatapos ng isang buong araw na day off niya, bumalik siya sa Casa Corazon. Kinabukasan, tumulong siya sa paglilinis sa likod ng bahay. May mga sirang salamin kasi na kailangang ayusin. Mag-ingat ka, baka masugatan yung kamay mo. Paalala ni Brian sa kanya. Inirapan niya ito. Nagtuloy-tuloy siya sa pag-iipon ng basag na salamin. Hindi niya napansin ang isang matalim na parte. Nahawakan niya yon, kaya nasugatan siya.
at kasabay ng pag-angat niya sa salamin ay ang pagdaloy ng dugo mula sa kanyang kamay. "Via!" Nag-aalalang sigaw ni Brian. Mabilis na lumapit si Brian sa gawin niya. Hinawakan agad nito ang kanyang kamay, mukhang natataranta pa ito. "Hindi ka kasi nag-iingat. Sabi ko naman sa'yo mag-ingat ka eh, ang kulit-kulit mo kasi." Sermon ni Brian sa kanya. "Hindi ko naman alam na seryoso ka, senyorito. Malay ko ba kung seryoso ka?" Sarkastiko niya ang sagot dito. Napamasahe ito sa sariling batok. "Nasaan na nanay mo? Kakausapin ko." "Ano naman kailangan mo sa nanay ko?" "Magpapakilala ako at sasabihin ko sa kanya kung pwede ba kitang kutusan. Sabi ko naman sa'yo na mag-ingat ka. Matatalim ang salamin dito." "Alam mo, senyorito, mahal ako ng nanay ko. Huwag mo siyang isama sa usapan." Naputol ang pagbabangayan nila noong dumating ang mayordoma. Agad silang sinaway nito. "Kayong dalawa? Para kayong mga aso at pusa. Malalaki na kayo at hindi mga bata." "Manang, si Via. Baka maubos ang dugo niya. Ayaw ko siya mamatay." Hinampas ni Via ang balikat ni Brian gamit ang libre niyang kamay. Sinamaan niya pa ito ng tingin. Kahit talaga sa mga seryosong bagay, nakukuha pa rin ito magbiro. Si Brian din mismo ang gumamot sa natamong sugat ni Via. Pagkatapos niyang masigurong maayos na ang sugat nito, umalis na siya. Naabutan niya ang mayordoma sa kanilang mansyon, sa likod pa rin. Malinis na ang mga salaming basag. "Alam mo, iho, napapansin ko na palagi mo inaasar si Via. Alam mo naman na mabilis talaga yung mapikon." Nagkibit balikat siya. "Manang, kung sermon yan, aalis na ako." "May gusto ka ba kay Via? Hindi mo siya iinisin araw-araw kung wala. Napagdaanan ko na yan noon. Hindi lang ako nakapag-asawa. Masipag siya sa trabaho. Wala akong masasabi sa kanya. Madali din pakasamahan. Napapansin ko na hindi kayo magkasundo dalawa." "Grabe naman kayo sa paratang niyo sa akin, Manang. Para namang hindi mo ako kilala." "Kilala nga kita, Brian. Kung may gusto ka kay Via, huwag mong inisin. Hindi pagmamahal ang nararamdaman nun para sa'yo kundi inis." Mas lalo pang lumapit si Brian sa matanda. "Talaga ba, Manang?" "Aba, oo naman. Ibang klaseng babae si Via. Kaya kung gusto mo siya, huwag mong palaging inaasar. Kapag nagtapat ka, baka sabihin nun inaasar mo rin siya." Lumipas ang mga araw. Nagtataka na si Via dahil sa malaking pagbabago ni Brian. Mas palagi ito nakangiti at seryoso. Hindi na siya inaasar katulad nung una. Katulad na lamang ngayon, nandito sila sa garden. Magkasama silang dalawa. "Senyorito, mahilig ka rin pala magtanim? May maganda ka rin pala nagagawa sa buhay mo. Akala ko puro kalokohan lang." Nakangiting sabi niya kay Brian. Inikutan lang siya nito ng mata. "Via, marami akong alam gawin. Nung bata pa ako, may farm si Lolo. Kami ng kapatid ko ang katulong niya. Para yun kay Lola. Hindi kasi si Lola kumakain ng karne." "Nasaan na sila ngayon? Hindi ko sila nakikita sa mansyon." "Ikaw lang naman nandito palagi. Si Doña Corazon palagi nasa klinik. Ang daddy mo naman nasa Manila. Ang mga kapatid mo hindi dito nakatira." Tumaas ang kilay ng lalaki. "Marami kang alam tungkol sa pamilya ko. Gusto mo bang maging parte ng pamilya namin? Para naman may kasama ako rito sa mansyon para hindi ako nag-iisa." "Para maging asawa mo, senyorito?" "Kung magiging asawa mo ako, hindi na lang po ako mag-aasawa. Mas masaya pong tumanda na lang ako ng dalaga. Ngayon pa lang kasi, senyorito, pumuputi na yung buhok ko sa'yo." "Grabe ka naman kung makapagsalita, no? Sino ba boss sa ating dalawa? Babawasan ko ang sweldo mo. Paninirang puri ang ginagawa mo." "Paninirang puri? Ayan ka na naman, senyorito eh." Natigilan siya noong humalakak ito. Nakakatuwa talaga itong pagmasdan na tumatawa. "Ang sarap mo talagang inisin, Via." Inambahan niya ito ng suntok.
Nakatikim ka na ba nito, senyorito, ha? Gusto mo nito, ha? Nagkibit balikat ng ito at umiling. Pinagpatuloy ang pagtatanim ng gulay. Sa kabilang banda, pagkatapos na maglinis ng garden, umalis si Brian para kitain ang kaibigan niya. Hindi niya alam kung sino ang nagpatawag ng meeting. Mabuti na rin siguro para makuha niya ang opinyon ng mga ito tungkol sa problema niya kay Via. Noong dumating siya sa bar ni Tristan, bumungad sa kanya ang bagsak niyang mga kaibigan. Dumako ang tingin niya kay Kiefer at Trevor. Ano nangyari sa inyo? Ba't ganyan ang mukha niyo? Parang katapusan na ng mundo ah. At hindi kayo makakaligtas dahil dyan sa mga itsura ng mukha niyo. Problema ng love life, Brian. May babae na tong dalawa. Hindi yan ganyan kung walang tinatagong babae. Sagot ni Andre. Pinukol si Andre na masamang tingin ni Trevor. Manahimik ka, Andre. Tatabaan ka sa akin kapag nagsalita ka pa. Umupo si Brian sa pagitan ng dalawang kaibigan. Sabay-sabay silang tatlo na malalim na napabuntong hininga. Kaya nagpalitan sila ng tingin. Malakas na humalakak si Andre. Mabuti na lang talaga. Wala akong balak mag-asawa. Sakit sa ulo yung mga babae. Hindi ko nakikita ang sarili ko mahuhulog sa isang babae. Kinikilabutan ako sa inyo, mga pre. Sabi pa ni Andre. Hindi ko na alam. Hindi ko alam kung paano ko matatakasan ng babaeng yun pagkatapos naming ma-enjoy ang isa't isa kagabi. At ngayon, mukha pa ako mababaliw. Hinahanap ko siya. Reklamo ni Kiefer. Napasabunot ito sa ulo. Napanganga siya. Tinakasan ka rin? Maging si Trevor napanganga. Di lang pala ako nag-iisa. Magkakaibigan talaga tayong tatlo. Muling humagalpak ng tawa si Andre. Kawawa naman kayong tatlo. Sabi ko na nga ba sakit sa ulo ang mga babae. Kaya ayoko mag-asawa. Akala ko ba tatanda tayo na mag-isa? Iniwan nyo naman ako. Gusto ko na mag-asawa. Nagbago na isip ko. Kapag nakita mo ang babae magpapatibok ng puso mo, sigurado akong lalapit ka sa amin. Tapos sasabihin mo kung paano ka napana ni Cupido. Hindi na ako makapaghintay para sa araw na yun, Andre. Tandaan mo, sinusumpa ko, makakahanap ka rin ng babaeng magpapaluhod sa'yo. Sus, Brian, wag nga ako. Tigil mo yan. Ikakato ko na lang to sa kahoy. Nung isang araw, karamay ko pa kayo. Biglang nagbago agad ang isip mo. Kapag nakita ko ang babae na yon, magpapakasal na talaga ako, mga pre. Hindi ko na yun bibitawan. Hanggang ngayon hindi ko pa rin makalimutan. Hihintayin ko, nalapitan niya ako. Baka buntis siya sa anak ko ng araw na yun eh. Ani Trevor. Napakamot sa batok si Kiefer bago ito nagsalita. Yun nga ang iniisip ko. Kailangan ko na rin hanapin ang babaeng yon. Dahil baka taguan niya pa ako ng anak. Paano na ang kinabukasan namin? Magagalit sa akin ng anak ko. Ang OOA niyong tatlo? Singhal ni Andre. Ano bang pwedeng inumin dyan? Kailangan ko yata uminom. Mababaliw na yata ako. Kapag kuwan, sabi ni Kiefer. Sa huli, uminom sila magkakaibigan. Sarado ang bar, kaya malakas din ang loob niyang uminom. Walang lalapit sa kanyang babae. Baka magkasala pa siya kay Via. Lasing siya na umuwi. Nung makita niya si Via na naghihintay sa labas ng mansyon, agad siyang umiti. Hinihintay mo ba ako? Senyorito, lasing ka. Saan ka uminom? Kanina pa kita hinahanap. Kapag yan bituka mo na apektuhan dahil sa pag-iinom mo. Sermon sa kanya nito. Para siyang baliw na nakangiti. Gusto niya talaga si Via. Habang pinapagalitan siya nito. Para ngayon ito umaaktong asawa niya. Huwag mo akong pagalitan, Via. Dahil sa'yo kaya ako naglasing. Sumasakit ang ulo ko sa'yo. Pareho lang naman po tayo ng nararamdaman, senyorito. Tinitigan niya ang babae. Mahal mo rin ako? Nanlaki naman ang mata nito. Yumakap siya sa babae. Hindi niya narinig ang sagot nito dahil sa antok. Kinabukasan, nagising siya sa sermon ng kanyang ina. Brian, bumangon ka na dyan.
Ang sabi mo sasamahan mo ako ngayon sa klinik. Lasing na lasing ka raw umuwi kagabi. Hindi ba sabi ko? Maayos kang umalis, ganun ka dapat bumalik? Mommy, maaga pa naman. Kinusot niya ang mga mata. Nagulat siya na makita si Via na nakatayo sa likod ng kanyang ina. Agad gumapang ang hiya sa buong sistema niya. Umakto siyang hindi naaantok. 9:00 na. Ilang beses na kitang pinabalikan dito kay Via. Napapagod na siya. Kung hindi pa ako umuwi, hindi ka pa babangon? Mommy, di mo naman agad sinabi sa akin. Kanina pa po kasi tumatawag si Doña Corazon. Ayaw ko naman pong pumasok para gisingin ka. Narinig niyang saad ni Via. Nakita mo na? Nakakahiya ka, Brian. Sermon ulit ng kanyang ina. Ayos lang naman po, senyorita. Ngayon lang naman po uminom sa senyorito. Napasobra nga lang. Sabat ni Via. Napatitig siya sa babae. Bumaling naman ang kanyang ina kay Via. Dapat sa akin kakakampi, Via. Bumaling din ito sa kanya agad. Bilisan mo na dyan, Brian. Marami pa akong pasyente. Baka may dalhin ng mga anak sa klinik at wala magbabantay. Tumango siya. Mabilis ang galaw niya at iniwan ng dalawang babae. Paminsan-minsan, napapatulog din siya sa klinik ng kanyang ina. Pero kapag may emergency naman, siya ang nagiging assistant. Noong nakapagbihis na siya, agad siyang bumaba. Noong makita siya ng ina, agad itong tumayo. Mami, sandali na, magpapaalam po ako. Kanino ka magpapaalam, Brian? Magpapaalam ako kay Via, Mommy. Hindi niya na hinintay na makasagot ang ina. Noong makita si Via, agad niya itong tinabihan. Gulat pa itong napatingin sa kanya. Senyorito, ikaw pala. Hindi pa ba kayo aalis ni Doña Corazon? Gusto mo ba magbaon? Nagluto po ako. Sige, magbabaon ako. Anong niluto mo? May Shanghai, sir. Meron ding adobong manok. Baka kasi bawal sa klinik ni Doña Corazon. Hindi rin ako nagluto ng masyadong maamoy. Baka hindi magustuhan ng pasyente. Hindi niya mapigilan ang pagkamangha sa babae. Thank you, Via. Marami na naman ako makakain yan. Para naman sa inyong dalawa ng mami mo. Tinulungan niya ang dalaga sa pagbabalot ng kanilang baon. Bakit nga pala nandito ka pa, senyorito? Kapag kuwan tanong ni Via. Gusto ko sana magpaalam sa'yo. Baka mamaya hapon pa ako makabalik eh. Ba't ka nagpapaalam sa akin, senyorito? Totoo ba yung sinabi mo sa akin kagabi? Gusto mo ba ako? Nanlaki ang mata niya. Wala siyang maalala na may sinabi siya dito. May sinabi ba ako sa'yo kagabi? Wala akong maalala. Wala ka naman po sinabi? Kalimutin niyo na lang po. Tumayo ng tuwid si Via at ngumiti. Buong maghapon, hindi mawala sa isipan ni Brian ang sinabi ni Via. Kung umamin siya dito kagabi, hindi niya na matandaan. Lasing na siya. Tahimik ang buong maghapon ni Via dahil wala si Brian. Nung pumasok siya sa kusina, sinalubong naman siya ni Aliana ng yakap. Kaagad siyang napatakip sa dibdib nang maamoy ang pabango ni Aliana. Hawak niya ang kanyang bibig habang tumatakbo patungo sa sink para dumuwal. Nag-aalalang hinimas ni Aliana ang kanyang likuran. Via, naligo naman ako ah. Mabaho ba ako? Ba't nung nakita mo ako, nasusuka ka na? Nagpabango pa nga ako eh. Bagong bili ko lang yun nung sahod ko. Hindi ko talaga kayang amoy mo eh. Hindi ko alam kung ba't ako nasusuka. Nahihirapan niyang sagot. Ako nang bahala dito, Aliana. Bumalik ka na sa kwarto mo, maligo ka ulit. Huwag mo nang gamitin ang pabango mo. Pasensya ka na, iha. Baka ano mangyari dito kay Via? Narinig niyang pakiusap ni Manang para sa kanya. Manang Gladys, sobra na talaga kayo sa akin. Reklamo ni Aliana sa matanda. Noong umarap si Via sa kaibigan para kausapin, hindi niya nagawa dahil muli siyang naduwal nang hihina na siya.
Babalik po ako! Sigaw ni Aliana. Nanghihina siyang napahawak sa lababo noong tuluyang mawala ito. Ikinuha naman siya ng upuan ni Manang at pumalibot din ang kasambahay sa kanya. Ang iba naman pinaypayan pa siya. Ayos ka na ba, Via? Masama lang po talaga yung pakaramdam ko, Manang. Baka sumama loob ni Aliana sa akin, ha? Nasusukalan talaga ako sa amoy niya eh. Hindi kaya buntis ka, Via? Sabi naman ni Sam, ang isa sa mga kasambahay doon. Nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi ako buntis. Ba't mo naman naisip yan? Natigilan ang lahat nang marinig ang boses ni Senyorita Corazon. Napatayo si Via para batiin ang ginang. Nag-iwas siya ng tingin nang makita sa likod nito si Brian. Parang gusto niyang hampasin ng lalaki sa di malamang dahilan. Anong kaguluhan nito? Bakit kayo nagkukumpulan? Pasensya na po. Kanina kasi nasukay itong si Via nang maamoy ang pabango ni Aliana. Nag-aalala kami. Kaya pinalibutan na namin siya. Nanlaki naman ang mata na mag-ina, lalo na si Brian. Ayos na po ako. Masama lang po pakiramdam ko kanina. Maayos na po ako ngayon. Sigurado ka ba? Si Brian ang nagtanong. Tumango siya dito. Ayos na ho ako, senyorito. Maliit na bagay. Baka raw mambuntis tong si Via. Singit ng isa sa mga kasambahay. Namilog ang kanyang mata nang sabihin yon. Narinig niya pa ang pagsingap ni Brian. Ang ina naman nito na patitig sa kanya. Buntis ka? Nahihiya siyang umiling. Hindi po. Mami, pwede mo ba siyang tignan? Baka buntis talaga si Via. Hindi nga ako buntis, senyorito. Naduwal lang ako kanina. Hindi ko lang gusto yung amoy ng pabango ni Aliana. Maayos na po ako. Paano kung buntis ka? Hindi nga po. May nangyari sa ating dalawa bago ka umuwi rito, Via. Kung buntis ka, anak ko ang dinadala mo. Natahimik ang lahat ng tao nung marinig ang sinabi ni Brian. Kahit siya hindi makapagsalita. Gulat na bumaling si Corazon sa anak at pagkatapos bumaling din sa kanya. Ano ibig sabihin nito? Gulat na tanong ng ginang sa kanilang dalawa. Mommy, ako po magpapaliwanag. Kailangan nga talaga i-check kung buntis itong si Via. Kasi kung ganon, magkakaroon ka na ng apo. Singit ni Manang. Ang ganda nitong regalo mo sa akin, Brian. Sabi ko, magpakasal ka muna. Inuna mo pa talaga yung bigyan ako ng apo. Kapag nalaman ito ng papa mo, puputi ang buhok nun. Hindi ko talaga alam ang gagawin ko sa inyong magkakapatid. Napayuko siya. Hindi siya makatingin sa mga tao sa paligid. Natigilan siya ng hawakan ni Doña Corazon ang kanyang braso. Halika na, iha. Kailangan mo pang i-check up. Hindi niyo po ako papalayasin? Nagsalubong naman ang kilay nito. Ba't naman kita palalayasin? Dahil buntis ka? Naku, hindi uso yun sa pamilya namin. Baka itong si Brian pa ang paalisin ko. Mommy, kailangan ako na mag-ina ko. Hindi mo ako pwedeng palayasin. Tinignan siya ng masama ng ginang. Manahimik ka. Kailangan mo pang ipaliwanag sa akin ito. Paano mo haharapin ang pamilya ni Via? Pumunta sila sa klinik ng ginang sa loob ng Casa Corazon. May kinuha itong ilang test. Naupo siya at tahimik. Lumulutang pa rin ang isipan sa lahat ng nangyari. Noong bumalik ang ginang, malaki ang ngiti nito. Congratulations, iha. 6 na linggo ka na palang buntis. Tuluyan ang kumawala ang kanyang luha. Nataranta tuloy ang ginang at agad lumapit sa kanya at niyakap siya. Noong lumabas silang dalawa, sinalubong ni Doña Corazon ang anak niya ng isang suntok sa balikat. Ngayon mo sabihin sa akin na wala kang balak mag-asawa? Ha, Brian? Buntis si Via, Mommy? Gulat na tanong ni Brian. Mahina siyang tumango. Nanlaki naman ang mga mata niya nang bigla siyang buhatin ni Brian. Sabi ko na si Via, magiging tatay na ako. Tuwang-tuwa na sigaw nito. Noong bumaba sila, nakaabang si Aliana.
Agad niya ito nilapitan para humingi ng dispensa sa kanyang inakto kanina lang. Buntis ka, Via? Si senyorito ang ama? Oo, buntis ako at siya ang ama. Nakilala ko siya noon sa Maynila. Nagulat siya nung hampasin ni Aliana ang kanyang braso. Aliana, buntis si Via. Bako ano mangyari sa anak naming dalawa? Naku, pasensya na po, senyorito. Ang tagal na natin magkaibigan, tas hindi mo sinabi sa akin na may something sa inyong dalawa. Mabuti na lang buntis ka. Akala ko kanina nadidiri ka sa akin kahit bagong ligo ako. Normal lang daw yun sa buntis. Pero, masaya ako para sa'yo, Via, ha? Masaya ako magkakaroon na ako ng pamangkin sa'yo. Pareho nilang hinarap si Brian. Senyorito, alam ko naman na swerte rin ang kaibigan ko sa'yo. Huwag mo siyang pababayaan, ha? At isa pa, huwag mo rin pababayaan yung magiging anak niyong dalawa. Mahirap ang buhay ngayon. Aalagaan ko siya, Aliana. Tugon ni Brian. Alam ko na palagi mo siyang inaasar. Pero masama sa buntis yung palagi nagagalit. Alam mo yan, senyorito. Aliana, daig mo pa ang tatay ko eh. Nandito lang naman ako sa mansyon. Magtatrabaho pa rin naman ako. Hindi na pwede ang mabibigat na bagay kay Via. Si Brian ang bahala. Nag-aaral pa po yung mga kapatid ko eh. Ako lang din po yung inaasahan nila nanay at tatay. Hindi pa naman po malaki yung tiyan ko. Kaya pwede pa po ako magtrabaho. Huwag niyo po sana akong pigilan. Huminga ng malalim ang ginang. Pupunta tayo ngayon sa bahay niyo. Kailangan na makausap din ni Brian ang mga magulang mo. Hinawakan ni Brian ang kanyang kamay, kaya lumipat ang tingin niya sa lalaki. Ako nang bahala sa pamilya mo. Pwede kitang hayaan magtrabaho hanggang 4 na buwan. Pagkatapos nun magpapahinga ka na. Hahabulin ka ni tatay ng itak niya. Huwag kang mag-alala. Kahit anong gawin niya, hindi kita tatakbuhan. Hindi ako tatakbo sa responsibilidad ko, Via. Hindi pumasok sa isipan ko na iwan ka. Hindi ako pinalaki ng gano'n ng mga magulang ko. Oo, mukhang hindi ako seryoso. Alam ko kung paano ilugar ang kalokohan ko. Dahil yun talaga ang dapat. At ngayon, nabuntis ka. Hindi kita pababayaan. Mahigpit na hawak ni Brian ang ginawa nito sa kamay niya habang palapit sila sa pinto ng kanilang maliit na bahay. Naiwan si Doña Corazon dahil hinihintay pa nito ang asawa na agad umuwi nang malaman ang balita. Kapag inilabas si tatay ang itak niya, tumakbo ka kaagad. Baka hindi yun magdalawang isip na tagain ka. Hindi ako tatakbo sa responsibilidad ko sa'yo. Kahit ilabas ng tatay mo ang itak niya. Paano na lang kami ng anak mo, ha? Kung mamamatay ka? Singhal niya kay Brian. Hindi ako papatayin ng tatay mo. Ako ang ama ng pinagbubuntis mo. Kung magalit man sila sa akin, normal lang yon. Ewan ko sa'yo. Natigilan silang dalawa sa pag-aargumento nang bumukas ang pinto. Mukhang nagulat pa ang kanyang ina nung makita siya pagbukas nito. Lalo na nang makita na magkahawak sila ng kamay ni Brian. Anak, hindi ka nagsabing uuwi ka pala ngayon? Hindi pa anak ka ni Doña Corazon? Biglang saad ng kanyang ina kay Brian. Opo, Nay. Anak po siya ni Doña Corazon. Boyfriend ko po. Boyfriend? Kailan pa? Hindi naman po kami sobrang tagal na magkasintahan pa, Nay. Tumikim naman si Brian. Magandang araw ho. Binuksan ng kanyang ina ng malaki ang pinto para makapasok ang dalawa. Natigilan siya nung makitang hinahasa ng kanyang ama ang malaki at mahaba nitong itak. Hindi ka nagsabi na uuwi ka pala, Via. May bisita ka pang kasama. Sana bumili kami kanina ng isda. Nakakahiya naman sa boss mo kung sardinas ang ulam natin. Sabi ng kanyang ama. Ayos lang po sa akin kung sardinas sa ulam. Kumakain naman po ako nun. Tugon ni Brian. Nako, iho. Alam namin na puro masasarap ang pagkain nyo. Nakakahiya naman sa'yo. Ito kasing si Via. Matigas talaga ang ulo nito minsan. Hindi mo rin masasabihan. Tay, wag mo naman ho akong ipahiya.
Ba't pala maaga ka na pauwi? Hindi mo nahintay dumating ang Sabado para ipakilala sa akin ng boyfriend mo. May sasabihin po sana kami sa inyo. Natigilan ng kanyang ama. Napalunok siya at nilingon siya ni Brian. Buntis po ang anak niyo at ako ang ama. Biglang saad ng lalaki. Nanlaki ang mata niya at binalingan nito. Katahimikan ang bumalot sa pagitan nilang apat. Nanlaki ang mga mata niya. Noong tumayo ang ama, hawak ang itak. Anong buntis? Akala ko ba nagtatrabaho si Via? Hindi mo nga sa amin sinabi, Via, na boyfriend mo ang lalaking to tas buntis ka? Rico, kumalma ka nga. Baka makataga ka ng itak eh. Talagang tatagain ko ang lalaking to, Marites. Mas inuna niya pang bumuo ng anak kaysa pakasalan ng anak ko? Baka takbuhan niya ng responsibilidad sa bata. Wala nang pwedeng pagkatiwalaan na lalaki ngayong panahon. Sigaw ng kanyang ama. Hindi ko naman po tatakbuhan ng responsibilidad ko. Kapag tinaga mo ako, tay, baka mas hindi ko mapanagutan si Via. Tugon ni Brian. Abat tarantado talaga itong batang to ah. Nasa garoon silang tagpo nung dumating ang mag-asawang Lopez. Napasinghap si Doña Corazon. Pinigilan naman ng kanyang ina ang kanyang ama. Maging ang asawa nito si Don Celso agad lumapit para pumagitna na. Baka pwede natin pag-usapan to na maayos? Nandito kami para formal kayo makausap tungkol sa dalawa. Pasensya na, Doña Corazon. Babae ang anak namin. Kaya ganito ang reaksyon ng asawa ko. Hindi niya ipinakilala na boyfriend niya ang anak niyo. Sagot ng kanyang ina. Mahaba ang pinag-usapan ng kanilang pamilya. Ngunit nagkasundo rin ang bawat parte. Marahan siyang sumandal sa balikat ni Brian. Narito sila ngayon sa bakuran ng mansyon at nagpapahinga. Hinahaplos ni Brian ang maliit niyang tiyan. Akala ko kanina, tatagain ka ni tatay. Sabi niya dito, hindi ako tatagain ng tatay mo. Alam ko yon. Minsan ba, naisip mo na mabubuntis ako dahil meron nangyari sa ating dalawa? Tumango si Brian na ikinagulat niya. Hindi naman ako tarantadong lalaki. Siyempre alam ko ang posibilidad na yon. Kaya nga, hindi na ako umalis sa Casa Corazon. Gusto ko na hintayin kung buntis ka ba talaga. Brian, seryosong tanong, mahal mo ba ako? Sandaling nag-isip ang lalaki. Alam mo, bago ko yan sagutin, may gusto muna akong sabihin. Nung gabi na yon, sa totoo lang nagandahan ako sa'yo. Kaya nagulat ako nung ayain mo ako para sa isang gabi. Umayo siya sa pagkakaupo. Malalim niyang tinitigan si Brian. Magagalit ka ba sa akin kapag sinabi ko na dare lang yun nila Jelay? Kumunot bigla ang noo ni Brian. Dare lang? Kinakabahan siyang tumango. Hindi ako mahilig pumunta sa bar. Si Samantha talaga ang mahilig doon. Sila yung mahilig sa lalaki. Tapos, inaasar nila ako tapos. Hindi na ni Via natapos ang kanyang sinabi nung maglapat ang labi nilang dalawa. Kahit dare lang yon, wala akong pakialam. Dapat mga siguro ako magpasalamat sa kanila dahil sa nangyari. May anak na tayong dalawa. Hindi ko akalain na papasok sa isipan ko na mag-asawa. Nung nalaman ko na buntis ka, wala lang yun sa isip ko, Via. Hindi ko rin nakalain. Inis na inis pa ako sa'yo nun. Tumawa si Brian. Kung iinisin kita para mapansin mo ko, gagawin at gagawin ko yon. Naalala ko pa nang sinabi sa akin ni Manang, isang beses, na kung mahal daw kita, tigilan ko ang pang-iinis sa'yo. Baka raw kapag sinabi ko na gusto kita, isipin mo nagbibiro ako. Napailing naman si Via sa sinabi nito. 4 na buwan na lumipas, malaki na at bilog na ang kanyang tiyan. Nakaayos siya ng magandang damit dahil magkikita sila ng mga kaibigan niya. Matagal na rin nung huli niyang nakita si Samantha at Jelay. Nauna siyang dumating sa restaurant at nanlaki ang kanyang mga mata na makita ang dalawa. Pareho ding bilog na bilogan siya ng dalawa niyang kaibigan. Namamalik mata ba ako?
Malalim na napabuntong hininga si Jelay. Nagkakabulan yata mga tatay ng anak natin. Pasensya na sa inyo, hindi ko nasabi na nabuntis ako. Hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwala. Bumuntong hininga din si Samantha nung lumipat ang tingin niya dito. Hindi na lang ako magsasalita tungkol dyan. Bilog na din tong tiyan ko. Baby is a blessing. Napahawak siya sa kanyang ulo. Hindi siya makapaniwala sa nalaman. 5 buwan ko lang kayong hindi nakita. Hindi na yata ako updated sa inyo. Ewan ko ba kay Trevor? Nagkondisyon yata silang dalawa ni Brian. Sabi ulit ni Jelay. Mas lalong umuwang ang bibig niya. Si Trevor ang ama ng dinadala mo, Jelay? Hindi mo sa akin sinabi na may relasyon kayong dalawa? Nagalit si Daddy. Balak niya pang barilin si Trevor nung malaman niyang buntis ako. Mabuti na lang talaga napigilan ko siya. Stress niya pang sagot. Si Daddy na himatay nung malaman na buntis ako. Silang dalawa ni Kiefer. Magkasama silang dalawa ni Daddy nung unang check-up ko. Saad naman ni Samantha. Kapag lumaki na ang mga anak natin, sigurado ako magkakasundo sila. Masaya ako para sa inyo. Dapat yata ang tawag dito, reunion ng mga buntis. Parehong humalakhak si Samantha at Jelay. Reunion ng mga buntis talaga? Lumipas ang 5 taon, nagpakasal silang dalawa ni Brian pagkatapos niyang maipanganak ang kanilang panganay. Hindi mawala ang ngiti ni Via habang pinagmamasdan ang 3 anak na tumatakbo palapit sa kanila nila Samantha at Jelay. Triplets ang panganay nilang dalawa ni Brian. Kambal naman ang panganay ni Samantha at Kiefer. Si Jelay naman, triplets din ang anak nila ni Trevor. Nasa lahi daw nila yon na magkakaibigan. Ang 2 kaibigan ni Brian ang naging asawa ng kaibigan niya. Kaya naman kapag may plano ang tropa, magkakasama rin sila at may instant reunion din. Pag lumaki ang anak ko, Via, sa tingin ko, liligawan niya ng unika iha mo. Ang ganda-ganda ni Dahlia. Tuwang-tuwa na sabi ni Samantha. Aba, mukhang anak ko nga ang type nitong si Dahlia eh. Mas mabait naman kasi si Loki kesa kay Vander. Sabat ni Jelay. Ba't niya pinag-aawayan ng anak ko? Singhal niya sa 2 kaibigan. Walang pipiliin ang anak ko sa mga anak niyo. Ang babata pa nila. Hindi maipinta mukha niya nung lapitan siya ng kanyang asawa. Agad nitong niyakap ang maliit niyang bewang. Bakit kanina pa ganyan ang mukha mo? Gusto mo na ba umuwi? Si Dahlia, mukhang trip ni Samantha at Jelay. Ang bata-bata pa ng anak ko. Hindi ko pa naisip na mag-aasawa agad siya. Maganda talaga ang anak natin katulad mo. Magbabago pa ang isip ng mga bata. Kung may magustuhan si Dahlia sa kanila, wala namang masama doon. Hindi natin siya pipigilan kung sino ang magustuhan niya. Lalo na pagdating sa puntong, mamimili na siya ng pakakasalan. Tugon ni Brian, ang bata pa ng anak natin. Kapag malaki na siya, pwede. Pero ngayon, no. Nagtataka na tinignan siya ng asawa. Huwag ka magalit sa akin, Via. Napapansin ko, nito mga nakaraang araw palagi na naman init yung ulo mo. Ayos ka lang ba? Bakit naman ako hindi magiging maayos? Ano na naman yung pumasok sa utak mo, Brian? Naiirita niyang sagot. Buntis ka ba ulit? Mahinang tanong ng asawa niya. Namilog ang kanyang mata sa sinabi nito. Hindi ako buntis. Gusto mo lang magkaroon tayo ulit ng anak eh. Pumunta tayo sa klinik ni Mommy para makasigurado kung buntis ka nga ba talaga o hindi. Sure ako na hindi ako buntis. Kung di ka buntis, pwede tayong gumawa ulit. Nakangising sabi nito. Kalaunan, lumapit na sila sa kumpulan ng mga kaibigan nila. Pare, aalis muna kaming 2 ni Via. Pupunta muna kaming klinik ni Mommy. Babalik kami mamaya, pakibantayan mo muna mga bata. Hindi din naman kami magtatagal. Agad namang napabaling sa kanyang mga kaibigan. Pupunta sa klinik ni Tita? Hindi ba obigay na si Tita? Buntis si Via? Gulat na tanong ni Trevor. Umiling siya agad. Hindi ako buntis.
Pinagpipilitan lang ni Brian na buntis ako. Nagkantsawa naman ang mga kaibigan nila. Kapag hindi ako buntis, sa labas tumatutulog si Brian. Nagtawanan ang iba nilang kaibigan. Si Brian naman sumimangot. Sana buntis ka talaga. Malamig matulog sa labas. Mommy, Daddy, saan kaya pupunta? Matinis na sigaw ni Dahlia. Pupunta lang kaming klinik dalawa. Ni Mamila. Dito ka muna ha? Pwede ba ako sumama? Gusto ko makita si Mamila. Dahlia, bawal ka sumama. Doon ka na lang sa mga kapatid mo, kina Kuya Christoph. Play na lang kayo doon. Oo nga, may bago raw laruan si Andres. Sabi naman ni Gio at hinila ang kapatid. Nagkatinginan sila mag-asawa. Nang makarating sila sa klinik, hindi na humiwalay sa kanya si Brian. Anong ginagawa niyong dalawa dito? Mom, kailangan magpa-check up ni Via. Buntis ulit siya. Nanlaki naman ang mata ng Ginang sa gulat. Buntis ka ulit, Via? Hindi naman ako buntis, Mama. Pinagpipilitan lang ni Brian na buntis ako. May kakaiba ka bang nararamdaman dito nakaraan, Via? Katulad ng pagsusuka, lumalakas kumain, palaging inaantok, pagiging mainitin ang ulo. Kapag minsan, nito nakaraan palagi mainit ang ulo ko kay Brian, pero normal lang naman yun sa akin, Ma. O sige, subukan mo itong pregnancy test habang naghihintay tayo sa resulta ng lab test mo. Nanlaki ang mga mata niya nung makita ang resulta, lalo na nang kumpirmahin ni Doña Corazon na buntis nga talaga siya. May bago na naman akong apo, Via. Tuwang-tuwa na sabi ng Ginang. Pwede po ba? Huwag niyo muna sabihin kay Brian. Gusto ko, ako na magsabi sa kanya. Si Brian talaga ang una nakakaalam kapag buntis ako eh. Napapansin niya kasi. Napailing na lang ang Ginang at tumango. Noong lumabas sila sa opisina ni Doña Corazon, nakaabang si Brian. Hindi ako buntis. Sinabi ko na sa'yo. Bungad niya dito. Bumagsak ang balikat ni Brian. Akala ko lang siguro yun. Halika na. Mami, mauna na kami. Babalikan pa namin ang mga bata. Noong bumalik sila sa mga bata, kumunot ang noon niya na makitang umiiyak si Dahlia. Nakayakap ito kay Loki. Nasa harapan niya, pinapalibutan siya ng dalawang kapatid at si Vander. Nakatingin naman si Samantha sa kanila. Ano nangyari? Nadapa kasi si Dahlia. Alam mo, di ko talaga alam kung sinong pipiliin na anak mo. Si Vander ang kalaro niya ngayon. Si Loki ang yakap niya. Ang haba ng hair ng inaanak ko. Pwede naman tayo maging magkumari. Ano ba? Ang liliit pa ng mga bata. At to the rescue naman ng mga kuya niya. Sabat ni Jelay. Tignan ko muna si Dahlia. Babalikan na lang kita mamaya. Bulong niya kay Brian. At kayong dalawa, tama na yung ginagawa niyong pagsiship sa mga anak niyo ha. Concern lang sila sa bata. Alam niyo naman si Dahlia lang nag-iisang babae sa grupo eh. Nagtawanan si Jelay at Samantha. Napailing-iling na lang. Pinipilit pa rin ito na gusto siyang maging kumare. Nung makarating sila sa bahay, kaagad nag-unahan ang kanyang mga anak sa kanilang kwarto. Ang naiwan lamang sa kanya si Dahlia. Nasa bisig ito ng kanyang ama. Daddy, masakit na po feet ko. Hindi ka naman naglalakad anak. Buhat-buhat ka na ng daddy mo. Mabuti na lang, kinabot ni Vander sugat ko. Pinuhusan niya pa ng alcohol. Hindi ko siya papansinin. Dagdag pa nito. Naguguluhan siya sa sinasabi ng kanyang anak. Anak, sinong gusto mo? Si Vander ba o si Loki? Hinampas niya sa balikat si Brian. Pinandilatan niya ito ng mata. Si Loki po, hindi niya ako binuhusan ng alcohol. Nang sumapit ang gabi, sa labas talaga natulog si Brian. Ngunit siya naman itong hindi nakatulog. Hinahanap niya ang asawa. Padabog siyang tumayo.
Bumaba siya para puntahan ang asawa sa sofa. Brian! Mabilis naman ito nagmulat ng mata. Nakabaluktot ito sa mahabang sofa. Dahil ayaw niya ito makatabi kanina. Halika na sa loob, di ako makatulog. Talaga? Akala ko ba ayaw mo akong katabi? Ayos lang naman ako dito. Nataranta si Brian. Noong bigla siyang humikbi. Agad nitong pinunasan ang luha niya. Halika na, mahal. Sa kwarto na tayo, wag ka na umiyak. Buntis ako, Brian. Tapos inaapi mo ako. Bahagya pa siya nitong nabitawan at napanganga. Buntis ka talaga? Ang sabi ni mama hindi ka buntis. Paano nangyari yon? Pinukol ni Via na masamang tingin ng asawa. Paano nangyari? Siyempre gumawa tayo ng bata. Kaya natin nabuo tong anak natin. Ba't parang hindi mo gusto? Umiling si Brian. Wala akong sinabing ganun. Gusto ko na buntis ka. Ba't parang napipilitan ka lang? Brian, matutulog ka talaga sa labas ng bahay. Nagbago na ang isip ko. Ayaw na ulit kita makatabi ngayong gabi at sa susunod pang mga araw. Hindi kaya ako napipilitan lang. Sorry na. Nagulat lang ako. Hindi ba sabi ni mama hindi ka naman buntis? Ano nangyari? Sinabi ko kay mami na wag sabihin sa'yo. Gusto ko sa akin mismo manggaling. Pero iniinis mo na naman ako, Brian. Sumasakit ang ulo ko sa'yo. Masama to sa buntis. Niyakap siya ni Brian at hinalikan. Anong gagawin ko para mawala ang galit mo sa akin? Hanapan mo ako ng itlog. Gusto ko ng brown. Hindi ako nasasarapan sa itlog na puti at maalat. Ngumisi ang kanyang asawa. Meron akong itlog na brown dito. Di nga lang nakakabusog pero pwede mong kainin. Pinandilatan niya ito ng mata. Kung putulin ko kaya yung itlog mo? Wag, mahal. Sayang ang lahi kapag pinutol mo. Mawawalan ako ng source of happiness. Ikaw ang nagsimula. Ewan ko sa'yo. Palagi mong pinapainit ang ulo ko. Yung itlog ko dalhin mo. Bago ka pumunta sa kwarto nating dalawa. Nagpapapadyak pa siya na iniwan si Brian. Kapag buntis talaga siya, lagi siyang galit sa asawa. Hindi niya alam kung normal ba yon o sadyang pinaglilihaan niya lang ito. Hindi naging madali ang kanyang pagbubuntis. Maselan daw kasi. Minsan, hindi siya makatulog sa gabi. Kaya nang maipanganak niya ang kanilang pang-apat, ang pagod at hirap na naranasan niya napalitan ng saya. At may bagong prinsipe sa kanilang buhay na kukumpleto sa kanilang pamilya. Mabilis lumipas ang panahon, 10 taon na ang kanilang panganay. Malalaki na ang mga ito. Bali-balita niya nga nagkaka-crush na ang mga ito. Si Raver ang bunso nila. Paminsan-minsan, nakikisali din ito sa mga kuya niya sa pakikipaglaro. Masayang-masaya si Via sa lahat na nangyayari sa kanyang pamilya. Wala na siyang ibang mahihiling pa kundi kasiyahan. Ngunit minsan nga lang, naiinis siya sa tuwing binibiro ng kanyang mga kaibigan ang kanyang anak na si Dahlia sa mga anak nito. Ayaw niya pang isipin yon. Gusto niya maging masaya si Dahlia. Gusto niyang maranasan ito ang pagiging bata, ang pagiging preteen at ang pagiging teenager. Gusto niyang hayaan si Dahlia na maranasan kung paano magkaroon ng crush nang hindi pinipilit at walang pressure. Ganoon din si Gio at Christoph. Masayang-masaya siya na nakikita niyang lumalago ang buhay ng kanyang pamilya. Masaya siya dahil kasama niya si Brian. Noong una hindi niya inasahan na magiging ganito ang buhay niya. Nakilala niya lang ito sa bar. At dahil sa isang dare, nakasama niya ito at nakaniig sa isang kama isang gabi. Tapos ngayon, tila nag-fast forward lahat sa kanya. At meron na siyang isang masaya at healthy na pamilya. Hindi niya alam kung ito ang pangarap ng Diyos sa kanya. Hindi niya alam kung ito ang tadhana para sa kanya. Pero wala siyang ibang magawa kundi magpasalamat. Ang tanging hiling niya lang, sana hindi sila maghiwa-hiwalay. Sana mas lalo pa sila maging solid bilang isang pamilya. At lahat ng nangyayari sa kanya, habang buhay niya ipagpapasalamat sa Poong May Kapal.
The End. It's shoutout time! Shoutout kina Lourdes Katahan, Araceli Losaria, Cleo Kawaling, Miss Hazel, Rosemary Adranida, Jasmine, Helen Bagaso, Jerry Badua, Irish Palaras, Elvira Dacanay, Marivic Solidarios, Gamay Bantolo, Merlin Brogada, Gerson Ponce, at Gloria Bofill. Maraming salamat po sa inyong lahat.